Kapag kaligtasan o salvation ang pinag-uusapan, sa alinmang relihiyon, simbahan o denominasyon o kahit sino mang pari, obispo o pastor, mayroon lamang tatlong paraan ng kaligtasan na itinuturo. Laging isa lang sa tatlong ito ang kanilang itinuturong paraan ng kaligtasan. Una, ang pastor o ang simbahan ay maaaring nagtuturo ng salvation by works, no grace. Ikalawa, ang pastor o ang simbahan ay pwedeng nagtuturo ng salvation by grace plus works. Ang tawag dito ay mixture o half grace. Ikatlo, ang simbahan o ang pastor ay maaaring nagtuturo ng salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Of course, ayon sa turo ng Biblia, isa lamang po dyan ang tama. Tulad nga ng ating paniniwala, ang Biblia ay salita ng Diyos at hindi ito maaaring magkontrahan. Kaya't sa video pong ito ay iisa-isahin natin ang mga ito at hayaan nating isiwalat ng Biblia kung alin ba dito ang nagtuturo ng katotohanan. Alin sa tatlong ito ang totoong dahilan o paraan ng ating kaligtasan. Ang paraan ng kaligtasan ay ang pinakamahalagang katuruan ng Biblia para sa kahit sino mang tao dahil nakasalalay dito ang ating magiging kapalaran sa kabilang buhay. Kahit napakahalaga na maging malinaw sa atin ang katuroang ito at hindi tayo maaaring magkamali sa pagkaunawa dito. Pero bago tayo magsimula, nais ko lamang po na ipaalala sa bawat makikinig na huwag tayong umasa sa sarili nating pagkaunawa. Ibaba po natin ang ating sarili at hayaan nating ang Espiritu ng Diyos ang mangusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kapag ang Biblia na ang nangusap, nakakasigurado tayo na ito ay mula sa Diyos dahil ang Biblia ay salita ng Diyos. Sapagkat ang taong hindi pinapanahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Kaya't dalangin ko sa Ama na bigyan ang bawat isang makikinig ng pusong may kababaan, taingang handang makinig at kaunawaang nagmumula sa banal na Espiritu. So unahin po natin ang unang paraan ng kaligtasan na ating nabanggit kanina. So bakit po ang no grace or salvation by works ay hindi maaaring maging paraan ng kaligtasan? Why salvation by works won't work? Ang sagot po dito ng Biblia ay dahil sa doctrine of the poisoned tree. Ito po ay katuruan ng Biblia na kung ang puno ay may lason, ang bunga nito ay may lason din. Kung ang puno ay bagsak sa kasalanan, ang bunga ng kanyang gawa ay bagsak sa kasalanan at hindi papasa sa pamantayan ng Diyos. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ito po ang dahilan kung bakit ang ating Panginoong Hesus ay never nagkasala dahil siya ay mabuting puno kaya't ang bunga ng kanyang mga gawa ay walang dungis ng kasalanan. Di po katulad natin dahil tayo po ay punong makasalanan kaya't ang bunga ng ating gawa ay makasalanan. Kaya't kung gagamitin natin ang ating mga mabubuting gawa bilang paraan ng kaligtasan, hindi po ito papasa sa pamantayan ng Diyos. Kaya't ang katuroang salvation by works will never work dahil ang ating mga gawa ay never makakapasa sa standard ng Diyos, which is perfection. Bakit? Lahat po tayo ay naging punong makasalanan dahil sa pagbagsak ni Adan. Romans chapter 5 verse 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. So ayon po sa konteksto ng verse na ito, ang tinutukoy ni Apostol Pablo dito na dahilan ng ating pagbagsak ay si Adan at wala pong exemption dito dahil ang sabi, lumaganap ang kamatayan sa lahat. Lahat ay kasama sa pagbagsak na ito. Based on context din po, pinatotohanan ito ng Biblia sa Romans chapter 3 verse 10 to 11. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Kaya't ayon po sa Biblia, tayo ang hinanap ng Diyos dahil wala tayong kakayahan na hanapin siya at walang kahit sino man ang makakaabot sa kanyang kaluwalhatian. Walang kahit sino ang makakapasa sa standard ng Diyos. Romans chapter 3 verse 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So ilan ang nagkasala? Malinaw po, lahat. So consistent po ang Biblia, lahat ay kasama sa pagbagsak at walang matuwid kahit isa at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.
Ibig sabihin, lahat tayo ay tulad ng punong masama na ang ibubunga ay masama. Kahit kung gagamitin po nating basehan ng kaligtasan ay ang ating mga gawa, ay never po ito makakaabot sa pamantayan ng Diyos. So ano ulit ang dahilan? Ito po ay dahil sa pagbagsak ni Adan. Lahat po tayo ay naging espiritual na patay at naging hiwalay sa Diyos na banal. Tayo ay physical na buhay pero mga patay sa espiritual. Ephesians chapter 2 verse 1. Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. So because of the fall, all of us become sinner by birth. Yes po, ito po ang katotohanan ng itinuturo ng Biblia. Ipinanganak na po tayong makasalanan. Hindi ka naging makasalanan dahil sa nagawa mong kasalanan. Ang ating pagiging makasalanan ay wala pong kaugnayan sa ating gawa. Pero iba ang nakalakihan nating paniniwala, hindi po ba? Dahil ang itinuturo ng relihiyon kaya tayo naging makasalanan ay dahil sa ating mga nagagawang pagkakasala. Pero base sa sinasabi ng Biblia, kaya tayo naging makasalanan ay dahil sa nagawa ni Adan. Ito po ang dahilan kung bakit hindi makatarungan sa Diyos na ang tao ay mapunta sa impyerno dahil sa ating mga nagagawang kasalanan. Na kaya lang naman natin nagagawa ang mga kasalanang ito ay dahil ipinanganak tayong makasalanan dahil sa pagbagsak ni Adan. Awit chapter 51 verse 5. Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na ng ako'y iluwal. Napakalinaw po ng itinuturo sa atin ng Biblia na ang tao pagkapanganak pa lang ay makasalanan na sapagkat nasa tao ang kasalanang minana mula kay Adan. You are already a sinner long before you ever commit your first sin. So matagal na panahon pa bago natin gawin ang unang kasalanan natin ay makasalanan na po tayo. Tayo po ay sinungaling na bago pa man tayo magsimulang magsalita. Tayo po ay sinungaling na nasa loob pa lang tayo ng tiyan ng ating ina. Ito po ang masakit na katotohanan na itinuturo ng Biblia. Ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Sila ay naliligaw pagkapanganak sa kanila na nagsasalita ng mga kasinungalingan. So anong ibig iparating sa atin ng Biblia? Na natural po sa atin ang paggawa ng kasalanan at ang ating pagiging makasalanan ay walang kaugnayan sa ating mga nagawa o ginagawa. Kaya po natin nagagawa ang mga kasalanang ito ay dahil ipinanganak po tayong may sin nature. Kung tayo po ay ipinanganak na walang sin nature katulad ng ating Panginoong Jesus, sa tingin po ba ninyo tayo ay makagagawa din ng kasalanan? Ang sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, si Jesus ay hindi nakakilala ng kasalanan. Hindi kailanman nagkasala ang Panginoon. Bakit? Dahil walang posibilidad na siya ay magkasala dahil sa kanyang kaloob-looban ay walang sin nature. Hindi katulad natin na may sin nature. Ipinanganak po tayo na may sin nature at tayo po ay nagkakasala sapagkat likas po sa atin ang kasalanan. Hindi ba kayo nagtataka mga kapatid na kahit anong pilit nating magpakabuti ay palagi tayong nabibigo at laging bumabagsak sa pagkakasala? Ito po ang dahilan mga kapatid. Dahil ayon nga sa Biblia, nang tayo ay ipinanganak ay nakakabit na sa atin ang sin nature. So based sa mga pag-aaral natin mga kapatid, tatanungin ko po kayo, makatarungan ba sa Diyos na ang tao ay mapunta sa impyerno dahil sa mga nagagawa nitong kasalanan? Gayong kaya lang naman ang tao ay nakakagawa ng kasalanan ay ipinanganak itong makasalanan. Hindi po, ito po ay malinaw sa Diyos kaya't naiintindihan po ng Diyos kung bakit tayo nagkakasala. Kaya't isinugo niya ang kaisa-isa niyang anak upang ibalik tayo sa kanyang orihinal na plano para sa atin. Ito din po ang dahilan kung bakit lahat ng kasalanan ay kayang patawarin ng Diyos dahil malinaw sa Diyos na kaya lamang tayo nakagagawa ng kasalanan ay dahil likas ito sa atin. Lahat ng kasalanan ay napapatawad ng Diyos ayon sa Matthew chapter 12 verse 31 to 32 liban sa isang kasalanan at ito ang kasalanang kapusungan sa Espiritu Santo na nangangahulugang pag-reject sa Panginoong Jesus bilang tagapagligtas o ang hindi pananampalataya sa Panginoong Jesus na siya lamang ang tanging daan o ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo lamang ang nag-iisang gawa na dahilan ng ating kaligtasan o ang dahilan kung bakit libre nating natanggap ang biyaya. May video po ako tungkol dito sa unforgivable sin. Ilalagay ko po ang link sa description ng video na ito kung nais po ninyong panoorin. Dahil sa pagbagsak ni Adan, ultimo ang ating pinakamabubuting gawa ay naging basahan lamang sa harapan ng Diyos. Isaiah chapter 64 verse 6a. Lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad.
Ang sabi po ng Biblia, lahat po tayo. Lahat ng mabubuti nating gawa ay basahan lamang sa harapan niya. Ito po yung pagtulong sa kapwa, mga gawang kabayanihan, tulong sa mahirap, pagbibigay ng limos, o lahat ng pinakamabubuting gawa sa paningin ng tao ay basahan lamang sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Ultimo ang paglilingkod mo, pagsamba mo, pagbibigay ng abuloy, lahat ng mabubuting gawa na hiwalay kay Kristo ay basahan lamang po sa paningin ng Diyos. Ganito po katindi ang naging epekto ng pagbagsak ni Adan, mga kapatid. Ultimo ang pinakamabuti mong gawa na hiwalay kay Kristo ay basahan lamang sa harapan ng Diyos. Hindi po natin ito pwedeng gawing batayan ng ating kaligtasan dahil sa oras na isipin mo o asahan mo ang mga gawa mo bilang paraan ng kaligtasan mo, nangangahulugan lamang ito na hindi ka totoong sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Basahin po natin ang Matthew chapter 7 verse 22 to 23. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipang hula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. So ano po ang napansin po ninyong pinanghahawakan ng mga taong ito na paraan ng kanilang kaligtasan? Ang ginawa ba ng Panginoong Hesus sa krus? Malinaw na hindi po, dahil ang kanilang mga ipinagmalaki ay ang kanilang mga ginawa na panghuhula, pagpapalayas ng demonyo at paggawa ng mga himala. Never sila nagtiwala ng buo sa Panginoong Hesus, kaya never nila natanggap ang biyaya ng Diyos. Kaya ang sagot ng Panginoong Hesus sa kanila sa verse 23, kailan may hindi ko kayo nakakilala. So never sila nakilala ng Diyos at never sila naging isang tunay na Kristiyano. Napansin niyo po ba ang sinabi ng Panginoong Hesus na kailanman? Yes po, mga kapatid, sila yung mga taong nag-akalang sila ay mga Kristiyano dahil sa kanilang mga ginagawa, pero never sila naging tunay na mga Kristiyano sa harapan ng Diyos dahil kailanman ay hindi sila lubos na nagtiwala sa ginawang pagliligtas ng Panginoong Hesus. Napakasaklap po nito, mga kapatid. Kahit lubos po ang paalala ko sa lahat ng mga nakikinig ngayon, never ever dare to put your faith sa inyong sariling mga gawa bilang paraan ng kaligtasan, kahit ang pinakadakila sa mga ito ay hindi magiging batayan ng iyong kaligtasan dahil ang Panginoong Hesus lang ang nag-iisang daan tungo sa Ama. So sa anumang paraan, mga kapatid, ay hindi natin mababago ang ating pagiging makasalanan kung hindi sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Jeremiah chapter 13 verse 23, kaya bang baguhin ng Etiope ang kulay ng kanyang balat o maaalis kaya ng isang leopardo ang kanyang mga batik? Kapag iyan ay nangyari, matututo na rin kayong gumawa ng matuwid, kayo na walang ginawa kundi pawang kasamaan. Kaya bang baguhin ng tao ang kulay ng kanyang balat? Hindi po. Kaya ba ng leopardo na tanggalin ang batik sa kanyang balat? Hindi rin po. Kaya gaya din ng ating mga kasalanan, wala po tayong magagawa para ito ay malinis sa harapan ng Diyos. Pero hindi ko po sinasabi na huwag na tayong gumawa ng mabuti, dahil hindi po ganyan ang itinuturo ng Biblia. Ang issue lamang po dito ay ang ating kaligtasan dahil ang pagtulong sa kapwa, ang pagbibigay, ang paglilingkod, ang mga gawang kabayanihan ay mabuti, subalit kailanman ay hindi ito magiging basihan ng ating kaligtasan. Ikalawa po is half grace or salvation by grace plus works or mixture. The question is, why salvation by grace plus works won't work? Malinaw po ang sagot dito ng Biblia at ito ay dahil hindi maaaring pagsamahin ang grace at works bilang paraan ng kaligtasan. Basahin po natin sa Romans chapter 11 verse 6. Ngayon, kung ang pagkapili sa kanila ay dahil sa kanyang biyaya, hindi na ito nakasalalay sa kanilang mabubuting gawa, sapagkat kung nakasalalay sa mabubuting gawa, hindi na ito biyaya. Unawain po natin itong mabuti, mga kapatid, dahil napaka-critical nito sa ating kaligtasan dahil napakalinaw po na itinuturo sa atin ni Apostol Pablo na hindi maaaring pagsamahin ang biyaya at mabubuting gawa bilang paraan ng kaligtasan. Ang sabi, kung ang pagkapili sa kanila ay dahil sa kanyang biyaya, hindi na ito nakasalalay sa kanilang mabubuting gawa, sapagkat kung nakasalalay sa mabubuting gawa, hindi na ito biyaya. So it's either grace or works.
Although ang konteksto po nito ay tungkol sa Israel, ang konsepto nito ay tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya na para sa lahat. Remember the true gospel of the grace of God, na dahilan ng ating kaligtasan. Galatians chapter 2 verse 16, knowing that a man is not justified by the works of the law. Yung word na justified po dito ay mula sa Greek word na dikaio, meaning declared righteous or rendered innocent. So malinaw na we are not justified by works. We are not declared righteous by works. Pero may mga verse umano na nagsasabing we are justified by works sa James chapter 2. At ayon sa ilang mga bumabasa nito, malinaw umano na kinokontra ni James ang sinasabi ni Paul na we are justified by grace. Totoo bang nagkokontrahan sina Paul at James? Pag-usapan po natin ito sa susunod na mga video. Ikatlo at ang huli sa ating pagpipilian ay ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, o full grace or salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Una, mahalagang maunawaan natin mga kapatid na ang salvation ay nakapaloob sa gospel o ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, dahil ang ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos para sa mga naliligtas. Romans chapter 1 verse 16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. So ang gospel o ang magandang balita ay ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Kaya't napakahalaga na ma-receive ng bawat isa ang tamang gospel sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya. I already made a video regarding this. Sa mga hindi pa nakapanood, ay suggest na panoorin niyo po ito. Ilalagay ko na lang po ang link sa description ng video ito. So sobrang halaga na tama ang gospel na tinanggap natin, dahil kapag mali ang gospel, walang kaligtasan. Dahil ang gospel ang kapangyarihan ng Diyos para sa mga naliligtas. Ito ang totoong gospel na nakapagligtas sa atin. Now, bakit napakahalaga na malinaw sa atin na we are saved by grace through faith in Christ? Ito po ay dahil may mga simbahan na nagtuturo na hindi na umano kailangan ng faith upang maligtas. Sila po ang mga tinatawag na inclusionist at universalist. Sila po ay naniniwala na hindi umano pwedeng pagsamahin ng grace at faith, dahil naniniwala sila na ang grace ay mula sa Diyos o regalo ng Diyos, which is tama naman dahil ito po ang sinasabi ng Biblia. Subalit ang faith umano ay galing sa tao, at kung ang faith ay mula sa tao, ito umano ay tulad ng works, kaya kontra daw ito sa grace. Kaya't naniniwala sila na hindi na umano ito kailangan upang maligtas. Ito po ay valid issue sa Biblia, dahil mababasa natin parehas na we are justified by grace at mababasa rin natin na we are justified by faith. So mayroon pong tension between grace and faith. Yung tension between works and grace, malinaw naman na po sa atin kanina na hindi talaga ito maaaring pagsamahin. Now, between grace and faith, paano ito ay pinaliwanag ng Biblia? Gayong parehas umano itong paraan ng ating justification. We are justified by grace or we are justified by faith. Alin ba talaga dito? Magkalaban ba talaga ang mga ito? So tingnan po natin ang mga verses na nagsasabing we are justified by grace. Sa Romans chapter 3 verse 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Yung word na justified po dito ay mula sa Greek word na dikaio, meaning declared righteous or rendered innocent. Sa Titus chapter 3 verse 7, that having been justified by His grace, we should become heirs according to the hope of eternal life. So parehas, having been justified, sa Greek word dikaio, meaning declared righteous or rendered innocent. Pero sa verse po na ito, it was written in aorist tense, meaning once justified, always justified, forever justified. Once innocent, always innocent, forever innocent. Alam kong may mga kokontra dahil we are all guilty of sin. Totoo naman po yan. Pero ito po ay noong hindi pa natin natatanggap ang biyaya ng Diyos. Pero sa oras na tanggapin mo ang biyaya ng Diyos, lahat ng iyong mga kasalanan ay hindi lang basta pinatawad ng Diyos, kundi ang lahat ng ito ay Kanyang kinalimutan na. Yes po, pati ang mga future sins na hindi mo pa nagagawa ay kinalimutan na ng Diyos. Hebrews chapter 10 verse 17, then He adds, their sins and their lawless deeds I will remember no more. Bakit kinalimutan na ng Diyos? Ito ay dahil sa ating pananampalataya sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesus. Basahin natin ang konteksto sa verse 14. For by one offering
Yung offering na ito is the death of Christ. He has perfected forever those who are being sanctified. So malinaw po, He has perfected us forever. Dahil nanampalataya tayo sa ginawa ng Panginoong Jesus, hindi na nakikita ng Diyos ang ating mga kasalanan, kundi ang nakikita na niya ay ang katwiran ng Panginoong Jesus. 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Dahil sa Kanya, tayo na kay Kristo Jesus. Si Kristo ang karunungan ng Diyos para sa atin. Sa pamamagitan niya, itinuring tayo ng Diyos na matuwid, ibinukod para sa Kanya at tinubos sa ating mga kasalanan. So malinaw mga kapatid na we are justified by grace, but also we are justified by faith. Romans chapter 3 verse 28. Therefore, we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. So ito na naman yung word na justified. From the Greek word dikaio means declared righteous. At least malinaw na malinaw dito sa verse na ang faith ay hiwalay sa works. Now, balik tayo sa issue na binanggit natin kanina. Ayon sa paniniwala ng mga inclusionist at universalist, ang faith umano ay part ng tao at hindi mula sa Diyos. So, ang faith umano ay works mula sa tao at binabangga umano nito ang justification by grace. Pero ayon sa Biblia, faith is apart from works. Basahin din po natin ang Galatians chapter 16. Knowing that a man is not justified by works of the law, but by faith in Jesus Christ. Even we have believed in Christ Jesus, that we might be justified by faith in Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law, no flesh shall be justified. So by works, no one is dikaio, no one will be declared righteous, no one will be rendered innocent. Galatians chapter 3 verse 24. Therefore, the law was our tutor to bring us to Christ, that we might be justified by faith. Ito po ang totoong layunin ng kautusan, hindi para maging paraan ng kaligtasan, kundi para makita natin na tayo ay makasalanan at kailangan natin ng tagapagligtas. Ang kautusan ay parang salamin upang makita natin ang ating sarili na hindi karapat-dapat sa Diyos, upang lumapit tayo kay Kristo. At kapag na kay Kristo ka na, ikaw ay idedeklarang matuwid, hindi sa pamamagitan ng gawa mo, kundi sa ginawa ni Kristo sa krus na sinampalatayanan mo. Ito ay tungkol sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesus. Ito ang gawa na matuwid sa harapan ng Diyos. Ito ang nag-iisang gawa na dahilan ng ating kaligtasan. Ang tanong, kanino nagmula ang faith? Dahil kung ang works na galing sa atin ay hindi maaaring paraan ng kaligtasan, ang faith na mula sa tao ay hindi din maaaring maging paraan ng kaligtasan. Basahin po natin sa Philippians chapter 1 verse 29. Sapagkat hindi lang ang pribilehiyong sumampalataya kay Kristo ang ibinigay sa inyo, kundi ang maghihirap din para sa Kanya. So ang pananampalataya ay isang pribilehiyo na mula sa Diyos. Ang tao ay nagkakaroon ng pananampalataya dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus. So malinaw na ito ay mula pa rin sa Diyos dahil sa ginawa ni Kristo. So the question is, are we justified by grace or faith? Gaya ng paniniwala natin, hindi po nagkokontrahan ang Biblia, kaya't hindi po totoo na nagkokontrahan ang dalawang ito. Kaya't kung ang grace and faith ay magkaibang bagay, at kung ang Biblia ay malinaw na nagsasabing we are justified by grace and we are justified by faith, so it should be both. May direkta bang sinasabi ang Biblia tungkol dito na parehas itong nagmula sa Diyos? Basahin po natin sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So malinaw na malinaw po mga kapatid, it is a package. Ayon kay Apostol Pablo, salvation is by grace through faith in Christ. This is not from yourselves. Yung word na this, referring to the whole package of gift. It is a gift from God. Yung it, referring to the whole package of gift. Grace is a gift from God. Faith is also a gift from God. And salvation is a gift from God, not by works. Consistent po ang Biblia. Ang gawa ay hindi talaga maaaring maging paraan ng kaligtasan dahil ang mga gawa ay mula sa atin. Anumang bagay na mula sa atin ay marumi sa paningin ng Diyos ayon sa ating pag-aaral. So bakit sobrang halaga na maging malinaw ito sa atin? Tuloy natin ang verse. Not by works, so that no one can boast. So
So malinaw mga kapatid, ito ay upang wala tayong may pagmalaki sa Diyos. Kaya't ito ang paalala ng Diyos sa bawat isang nakikinig. Huwag kailanman na ipagmalaki natin sa Diyos ang alinmang bagay na mula sa atin para hindi po tayo matulad sa mga tao sa Matthew chapter 7 verse 22 to 23 na binasa natin kanina. So all good works, all the efforts, it includes everything na ginagawa natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pagtulong sa kapwa, pagsunod sa magulang, paggawa ng kabayanihan, pagiging mabuting tao, pagsamba, pagbibigay ng abuloy, pananalangin, baptism, evangelism, ministry, and all the good works. Yes po, everything. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos kahit alin man dito. Wala sa mga yan ang dahilan ng iyong kaligtasan dahil lahat ito ay ating nagawa. Patuloy na ginagawa at patuloy na nagagawa. Hindi dahil sa ating sarili kundi dahil sa biyaya, dahil sa pananampalataya at dahil sa ating kaligtasan. Lahat ito ay ating nagagawa dahil sa regalong ibinigay niya sa atin. Dahil sa ating umaapaw na kagalakan, kaya tayo gumagawa ng kabutihan sa tao. Kaya't hindi totoo na ang grace ay lisensya upang mamuhay na parang demonyo. Dahil kung lubos ang iyong pagkaunawa sa regalong natanggap mo, natural na mag-overflow sa iyo ang pagmamahal mula sa Diyos. So ano ang regalong iyon? Ang ating kaligtasan o salvation by grace through faith in Christ. This is the best gift that we receive from God. Tandaan mo natin ito mga kapatid. Hindi ka mapupunta sa impyerno dahil sa nagawa ni Adan. Hindi ka mapupunta sa impyerno dahil sa mga kasalanang nagagawa mo. Mapupunta ka lamang sa impyerno dahil mas pinili mong umasa sa iyong sariling kakayahan at dahil ni-reject mo ang regalo na nais ibigay sa iyo ng Diyos. Ang kaisa-isang paraan ng iyong kaligtasan o ang gospel of the grace of God. Kaya't ang kaligtasan ay hindi po premyo ng ating mga gawa, kundi ito po ay libre dahil ito po ay regalo mula sa Diyos. Ang kaligtasan ay regalo ng biyaya ng Diyos na ang kailangan mo lang gawin ay makinig sa mensahe ng krus. Kapag narinig mo ang mensahe ng biyaya ng Diyos, ay dadapuan ka ng pananampalatayang mula din sa Diyos. At kapag dumating ang pananampalataya mula sa Diyos, ay magsisimula kang tumawag sa Diyos. At kapag tumawag ka sa Diyos ng buong puso, ay maliligtas ka. At kapag naligtas ka, ligtas ka magpakailanman. Hindi dahil sa iyong sarili, kundi dahil lamang sa biyaya ng Diyos. 2 Peter chapter 3 verse 9, binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak.